So talaga namang napaka-talented ni Rizal. Isa din siyang graphic artist at siya mismo ang nagdisenyo ng pabalat ng Noli Me Tangere. Hindi lamang estetiko ang kanyang isinaalang-alang dito, ngunit pati na rin ang mga simbolismo ng kanyang pabalat. Inyo bang mapapansin na ang pabalat ng Noli Me Tangere ay binubuo ng dalawang triangulo? Ang dalawang triangulo na to ay kumakatawan sa dalawang magkaibang panahon, ang kahapon at ang hinaharap. Ang kanang triangulo ay nilalarawan ang mga elemento na bumubuo ng panlipulang realidad sa kapanahunan ni Rizal. Paanang praile. Ito ay upang iparamdam ni Rizal sa mga mambabasa kung sino nga ba ang tunay na nagpapalakad ng bayan at kung ano ang pinakabase ng kolonyal na lipunan sa kanyang kapanahunan. Sapatos, pagbubunyag sa pagiging maluho ng mga praile noong kapanahunan ni Rizal. Nakalabas na binti sa ibaba ng abito at ang mga balanibo. Ipinahihiwatig ang kalaswaan ng pamumuhay ng mga praile sa Pilipinas. Kapasete ng Guardia Sibil ay inilalarawan ng kapangyarihan ng kolonyal na hukbong sandatahan. Latigo ang naglalarawan sa kalupitan ng opisyal ng kolonyal ng hukbong sandatahan. Kadena, kawalang kalayaan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal ng pamahalaan. Suplina, sinasabit na para bang ang pananakit ng mga Guardia Sibil ay hindi pa sapat at kailangan pang sila ang magpahirap sa kanilang mga sarili. Ito rin ay ginagamit ng mga namamanta sa kolonyal ng simbahan upang saktan ang kanilang mga sarili dahilan sa kanilang paniniwalang ito ay makapaglilinis ng mga nagawang kasalanan. Ang lagda ni Rizal ay simbolo ng kanyang pamamahanan. Napapansin din na nilagay ni Rizal ang kanyang lagda sa kanyang kapanahunan dahil alam niya na siya ay kabilang sa kapanahunan na kanyang inilalarawan. Kawayan, pamamaraan ng mga Pilipino sa pakikibagay sa mga nagaganap na kalupitan ng mga nagaharing uri sa kanilang lipunan. 1887, taon ng paglilimbag ng Noli Me Tangere. Bahagi ng manuskritong paghahandog ng nobela. Pansinin sana na pagkatapos sa paghahandog ay unti-unti nang lumiliit ang panig ng tatsulok. Bakit nga ba? Isa itong paraan ni Rizal na pagpapahiwatig na nakikita na niya ang paglalaho ng kolonyal ng lipunan bilang resulta ng kanyang nobela. Ang sunflower ay ang kanyang paghihiwatig sa mga mamabasa na sundan at ipagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang nobela. Ito ay ang kanyang pagnanais niyang maging liwanag ng bayan. Symmetrical na sulo ay ang simbolo ng Noli Me Tangere. Berlin, ang lugar kung saan ipinalimbag ni Rizal ang Noli Me Tangere. Ngunit hindi lamang iyon ang meaning nun. Ito rin ay may layunin na ipaalam sa kanyang mga mambabasa ang mayamang koleksyon ng lungsod sa mga materyales ukol sa Pilipinas. Ang bagay na ito ay nanggaling mismo kay Rizal papunta kay Blumentritt. Overlap na sulo ay ang sumisimbolo sa liwanag ng bayan at upang makita na rin ang mga kahinaan na nagiging dahilan sa pagiging huli sa karera ng kaunlaran. Babae, inang bayan. Ang krus ay sumisimbolo sa pagiging relihiyosidad ng mga Pilipino at paghihiwatig ni Rizal na ang Diyos ang nasa taas ng lahat ng bagay at ang pinakamataas sa lahat. Supang ng kalamansi. Alam naman natin na ang kalamansi ay laging inihahambing bilang panlinis at pampabango. Ang paglalagay ni Rizal ng supang ng kalamansi sa tabi ng krus ay isang mataas na anyo ng kanyang insulto para sa kolonyal na Katolisismo na umiiral sa kanyang kapanahunan noon. Sa madaling salita, pagkatapos mong makita at maamoy ang baho ay saka mo ilalagay sa kanyang tabi ang isang sabong pampaligo. Ang dahon ng laurel ay ginagawang korona para sa mga matatalino, matatapang, mapagwaging mamamayan. Mapapansin na hindi pa ito napitas dahil pipitasin ito ng mga batang Pilipino upang gawing korona ng inang bayan.
Ang pinagtabing krus, dahon ng laurel, kalamansi ay sumisimbolo sa dalawang konsensya ng bayan. Una ay ang pagsasabi ni Ibarra na bulag na ang konsensya ng bayan. Ikalawa naman ay ang pambansang konsensya na nais ni Rizal na sumibol para sa mga Pilipino na hinahadlangan lamang noon ng mga makapangyarihang alagad ng kolonyal ng simbahan. August 6, 1887 ay bumalik si Rizal sa Pilipinas. Bakit pa nga ba siya bumalik? Galit na nga sa kanya yung mga Espanyol dahil sa nobela niya. Hangarin niya kasi maoperahan ng kanyang ina na si Doña Chodora dahil sa paglabo ng mga mata nito. Si Doña Chodora naman talaga ang dahilan kung bakit nagpunta ng Madrid si Rizal at kung bakit siya nag-aral ng ophthalmology. Ikalawa ay kung bakit hindi tinugon ni Leonor Rivera ang kanyang mga liham mula taong 1884 hanggang 1887. Ikatlo ay para malaman kung ano ba ang naging epekto ng kanyang nobela. Naging maganda ba ang epekto nito? Nakasama ba para sa mga Pilipino? O nagbunga nga ba ang pagsusulat niya ng nobelang ito? Gayoy mainit na si Rizal sa mga mata ng mga Espanyol ay nagdesisyon si Gobernador General Emilio Terrero na pabantayan si Rizal kay Teniente Jose Taviel de Andrade upang maligtas sa mga tangka ng kaaway si Rizal. Kalaunan ay pinayuhan na siya ng Gobernador General na umalis na muli ng Pilipinas alang-alang sa kanyang pamilya at sa kaligtasan manin ng buong bayan. Mga bansang pinuntahan ni Rizal pag-alis niya sa Pilipinas: Hong Kong, Japan, San Francisco, New York, at London. Habang siya ay nandoon ay iniupo ni Rizal ang kanyang panahon sa pagsulat ng tugon sa mga pinagsa sa kanya. Dahil galit ang mga Espanyol sa kanya, bakit daw tinutuligsa ng isang Indio ang pamamaraan ng kanilang pamamahala. Mga tugon ni Rizal sa mga tuligsa sa kanya. Noong December 28, 1887, Fray Salvador Pont, ang kura ng Tondo at chairman ng Permanent Commission of Censorship, ay naglabas na bawal daw ang Noli Me Tangere. Ayon sa libro na yon ay ang pagbabasa ng Noli Me Tangere ay isang mortal na kasalanan at puro pagtitiwalag sa Katolisismo. Sinuportahan naman ni Jose Rodriguez si Fray Salvador Pont sa paglalabas ng isang flyer o pamphlet na ang title ay "Kaiingat kayo" o "Beware". Dr. Maximo Viola ang unang pinagkalooban ng sipi ng Noli Me Tangere bilang pabor sa pagpapahiram nito ng sipi. Dr. Ferdinand Blumentritt, kaibigan ni Rizal na sinulatan niya ng liham kung bakit niya sinulat ang nobela. Ipinaliwanag niya ito ng maliwanag at nailarawan ang mga ito sa bawat kabanata ng nobela. Layunin ni Rizal: may isakatuparan ang mithiin na magamit ang edukasyon sa pagkamit ng kalayaan at kaunlaran para sa bansang Pilipinas. Sanayin sa kakayahan at interes ang mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Mahubog sa kabutihan ang mga kabataang susunod at maging ang kasalukuyan na henerasyon na maging lider ng ating bansa at maging pag-asa ng ating bayan. Nilalaman ng nobela. Naglalaman ng mga bagay na hanggang sa kasalukuyan ay walang sino mang makapangahas na bumanggit. Ito ay tumatalakay sa mga suliraning panlipunan at politikal sa panahon ng kolonyalismo ng mga Espanyol sa Pilipinas, kabilang ang mga abuso at katiwalian ng mga praile at mga opisyal ng pamahalaan. Ginamit ni Rizal sa mga paninirang loob na daang-daang taon na ikinulapol sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Ipinakita ni Rizal ang mga pang-aapi at pang-aabuso ng mga dayuhan, lalo na ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ginamit niya rin ang aklat bilang isang paraan upang ipahayag ang kanyang pananaw sa mga suliraning panlipunan ng kanyang panahon, na kung saan ay nagdudulot ng malawakang kahayupan sa lipunan. Paglalarawan ng lipunan at ang ayos ng pamumuhay, paniniwala, mithiin, adhikain, karaingan at mga pagdadalamhati.
Ipinapakita nito ang mga kaugalian, paniniwala at pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang antas ng lipunan. Pagpapakilala sa totoo at di totoong relihiyon. Ipinapakita ni Rizal ang pagkakaiba at mga kontrast sa pagitan ng tunay at huwad na relihiyon sa pamamagitan ng mga karakter tulad ni Padre Damaso. Ipinapakita niya ang paggamit ng mga individual sa kanilang relihiyon para sa personal na kapakinabangan at kapangyarihan, habang sinisira ang tunay na diwa ng pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Iniangat ni Rizal ang tabing upang ipakita ang mga nasa likod ng mga madaya at nakasisilaw na pangako ng ating pamahalaan. Si Rizal ay nagbukas ng mga mata ng mga Pilipino sa mga likas at katiwalian sa lipunan. Ipinakita niya ang mga kahinaan at pagdanasan ng mga nasa kapangyarihan, kasama na ang korupsyon sa pamahalaan at pang-aabuso ng kolonyal ng mga dayuhan. Pagsabi ni Rizal sa mga Pilipino ng kanilang mga kapintasan. Si Rizal ay hindi nag-atubiling ipahayag ang mga kapintasan at kakulangan ng mga Pilipino sa Noli Me Tangere sa pamamagitan ng mga karakter tulad ni Crisostomo Ibarra at Elias. Ipinakita niya ang mga kulang ng lipunan tulad ng kawalan ng pagkakaisa, kawalan ng pagtitiwala sa kapwa at pagpapabaya sa mga pangarap at hangarin ng bayan. Ipinakita ni Rizal ang debosyon ng mga Pilipino sa kanilang pamilya, ang kanilang pagmamalasakit sa bayan at ang kanilang matinding paghahangad ng kalayaan sa pamamagitan ng mga karakter tulad ni Kapitan Tiago at Maria Clara. Ipinakita ni Rizal ang halaga ng pamilya at pagiging makabayan. Dahilan ni Rizal sa layunin at nilalaman ng nobela. Sa kanyang pagiging musmos pa lamang, marahil ay naunawaan na niya ang hirap at pagdurusa ng kanyang mga kababayan dahil sa pang-aapi ng mga dayuhan. Ang karanasang ito ay maaaring nagpabago ng pananaw ni Rizal sa mga nagpapatakbo ng pamahalaan at naging sanhi ng kanyang pagbatikos sa katiwalian at pang-abuso ng mga opisyal ng pamahalaan. Naging biktima ng kalupitan at kawalang katarungan ng ina niyang si Doña Teodora. Maaaring ito ang nagtulak kay Rizal na pag-aralan at bigyang pansin ang mga suliraning pamlipunan at politikal ng kanyang bayan. Kabuluhan at kahalagahan. Upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa mga taong mapang-abuso sa kapangyarihan. Upang matutuhan ng mga bata na dapat ay maging mapanuri sa mga nangyayari sa lipunan at kung paano tayo kikilos kapag may gulong nagaganap o naganap. Dahil dito ay nabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa ilang bayan natin. Ang Noli Me Tangere ay parte ng makulay na kahapon at naging lakas ng mga bayani upang lumaban. May mga aral ang nobela na hindi lamang magagamit ngayon kung hindi hanggang sa wakas ng ating buhay. Matututunan sa Noli Me Tangere ang aral na hindi paggamit ng anumang dahas gaano man kalaki ang nagawang kasalanan ng ibang tao sa atin. Sagutin ang sulat sa iyong iyong sagot. Simbolo mo. Narito ang halimbawa. Iyon ang ating aralin ngayon. Salamat sa pakikinig.